Okay, sa sala ni Igan Sala ni Susan, ang isyong ating pag-uusapan ng kasong kinasasangkutan po ng negosyating si Delphine Lee. At kasama natin ngayon si Pag-ibig Fund Legal Counsel Attorney Sandra Coronel at Attorney Willie Rivera, Legal Counsel ni Delphine Lee. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Thank you po sa pagpapa-unlock. Okay, kanina nagkaroon ng parang panayam kay Delphine Lee. Parang ambush lang di ba? Kausap niya yung ibang mga nagre-reklamo. Ginigit niya na walang double sale, no? Sabi niya, hindi nagbenta uli. Nasa kanila daw yung titulo. Alam ganyan. Ano bang hawak na dokumento ng Pag-ibig, ng gobyerno? Hawak po ng Pag-ibig ang mga titulo sa Severa. Ito po ay nakapangalan sa mga tao na it turns out ay mga ghost borrowers. Okay. We are in fact in the process na pagka-cancel na nito mga titulo na to para maipasa na po natin sa tunay na nagbabayad na mga direct buyers ng Globe Asiatic. Oo. Attorney, mukhang sabi ng ibang mga naging biktima, parang nakikipag-areglo para dati ito si Delphine Lee. Hindi po. I would like to correct also the statement a while ago nung may double buyers po. Wala po. Under the funding commitment agreement, tatalam po yun ni Attorney Sandy, na meron pong provision yung funding commitment agreement, tsaka po yung memorandum of agreement, na pag hindi po nagbabayad po yung nauna pong Pag-ibig member buyer, we are mandated and required and mandatorily required to replace the buyer. Ibig po sabihin, under Maceda Law, which is Republic Act 6552, kakanselahin po yan through a notarial rescission. And after cancellation, ipa-forward po namin ng lahat ng dokumento and we would replace them. In the meantime po, in the interregnum, what we are required to do is to pay whatever is the non-payment of the first buyer. After cancellation po, there would be an assignment of rights and the replacement buyer would be forwarded to Pag-ibig for replacement. Kaya po nagdemanda po kami ng civil case sa Regional Trial Court. And this was upheld by the Regional Trial Court and that was appealed by the Law Office of Attorney Sandra Coronel and we were affirmed by the Court of Appeals that the violation of the contract did not come from Globe Asiatic, rather it came from Pag-ibig. And this was sustained by the Court of Appeals. Pero ang alam ko sa sistema, hanggat hindi pa buo yung bahay, pwede pa yung magpalitan Pero pag buo na, ang gobyerno na ang siyang maniningil, di ba? Sa homeowner. That would be incorrect, with all due respect, Ikan. We have a collecting servicing agreement. There are 3 contracts that were prepared, not by Globe Asiatic, but by Pag-ibig. And these are distributed to 200 developers. Ang pagkokolekta ng pagbabayad, binigay sa amin. At pag hindi kami nakakolekta sa buyer, we are required to pay it for them. And yes, otherwise, the interest that would be imposed is higher than if we're paying it. Yun ang responsibility. In other words, we guarantee the payment. Okay. That is why we are allowed to replace the buyer. Doon sa bilang ng mga wala ng homeowners na meron ng pinalit? Yan nga po, Igan, ang gusto namin. Kaya gusto namin mag-trial Kasi gusto na namin ihayag ang ebidensya. Kasi sinasabing lang ini-inform kayo. Di ba? Yun nga po, kasi siyempre, iba yung sinasabi nila sa sinasabi namin. Kaya gusto na namin ihayag ang ebidensya namin na magpapatunay na hindi totoong in-avail nila yung replacement. Dahil nang magbenta sila sa ibang tao, live pa ang kontrata sa Pag-ibig. Sino yung mga, pag sinabing nabigo nang nagbayad, pero itong mga lumilitaw ngayon, talagang nagbayad, may pinapakita silang halos 600,000 na yata ang... Opo. Igan, kasi ang nabigong nagbayad na sinasabi nila ay kaya hindi nakakabayad kasi fake. Ghost buyer. Okay. So, syempre, hindi yun makakabayad. So, yung bayad nila napupunta sa Globe Asiatic na hindi hindi po. Ang Globe Asiatic po ang nagbabayad in their name sa Pag-ibig. Kaya po, ang sinasabi natin ay hindi mo pwede i-replace ang isang fake na buyer. Yung tunay na buyer na hindi makabayad, pwede mo i-replace. Pero sa discovery ng Pag-ibig na... Sa simula pa lang hoax na yung... Opo, kasi po, wala hong ganong tao. For example, na buyer. Sino nagbenta doon sa sinasabi niyong... Nakatira? Yun po ay direct buyer ng Globe Asiatic. Kaya po ang sinasabi namin... Mga ahente na yun? Hindi po. Sila po ay nagbayad na tunay, diretso sa Globe Asiatic. Sila po ay direct buyer ng Globe Asiatic. Paano naman sila bibili kung merong may-ari na attorney? Kasi that's totally incorrect. Pwede ka lang bumili sa Pag-ibig. Ang nagve-verify ng pangalan mo na Pag-ibig member ka,
hindi kami. We only do loan counseling. Ang nag-approve niyan, ang nagve-verify, Pag-ibig. At hindi lang yun, Igan, Arnold, Susan. Ang gagawin pa nila, meron silang 30 days for post-validation. Anong ibig sabihin nun? Pag-ibig is required to go to the site, check the house and lot, check the title, at kakausapin yung buyer. At under the contract, that is not the responsibility of Globe Asiatic. That is the responsibility of Pag-ibig. At pagkatapos ng 30 days, papadalan kami ng notice. Nag-check na kami. May tao rito. Mukhang nag-check nga sila eh. Wala Hindi. That was prior to the release of the loan, Arnold. Do not be confused. This is Release prior... ng loan sa Pag-ibig? No. The release of the loan to the Pag-ibig member. So pag na-check nila, nakausap nila yung tao, nakita nila yung lupa, nakita nila yung titulo, nakita nila yung bahay, doon nire-release yung loan. Hindi sa amin, sa tao. At magpipirmahan yan. And then, the proceeds would be paid to us and we are required to collect from the buyer and then we would remit it to Pag-ibig. Pero hindi ganun ang nangyayari, di ba? Ang nangyayari, kung ako hahanap akong bahay, ahentin nyo muna makikipag-usap. But we cannot do that because Pag-ibig post-validate. Pag-ibig verified na name. Wala kami listahan ng mga pangalan ng Pag-ibig member. Ang may listahan lang noon ng Pag-ibig. At hindi namin ipoprocess hanggang hindi kami binibigyan ng verification slip. At hindi babayaran yung Pag-ibig buyer hanggang hindi nakausap at hindi na post-validate ng Pag-ibig. Iba yata experience ko sa dalawang beses ako nagkaroon ng mga... This is in the contract. Ang kausap ko developer muna. But I'm telling you the facts. Kaya nga nanalo kami sa civil case. Bago ma-approve ang loan ko, kompleto yung requirements muna ng precisely. developer at ipe-present ko sa Pag-ibig bago ma-release, di ba? The papers are given to us, we forward it to Pag-ibig. But we do not release the loan. We do not post-validate. We do not verify. Paano nangyari? All these functions are functions of Pag-ibig. Attorney, paano nangyari yun? Yung ganyan na, Well, parang that's may their double fault, sales. diba? Paano It's not nangyari our yun? fault. Well, yan nga po ay mga facts na gusto nating establish in evidence. Pero na-release sa inyo yung pera? No. Na-release sa inyo yung pera? No, that would be so walang incorrect. na-release na pera sa inyo? Hindi, ganito ang sistema. After the loan is released to the Pag-ibig member, it is forwarded to us because we're going to Gagawin niya na collect yung from bahay, them. Because there is a collecting servicing agreement. Ang sinasabi niyang na-present na yung evidence, tapos na yun. We presented all the evidence in court before the Regional Trial Court of Makati. At nag-file kami ng motion for summary judgment. If you're going to check their counterclaim, wala naman sinasabing 6.6 billion. You check their counterclaim. And Attorney Sandy is a reviewer in remedial law. Alam niya to. Attorney Sandy, ipaliwanag mo na lang. She's very good. Ang sabi nila, wala namang nawawalang ganyan eh. That is why we submitted it for decision. Ang findings ng Regional Trial Court, walang violation. Baka pwedeng maringgan na natin yung Pag-ibig muna. I'm just saying. Attorney Sandy, You also invited me on that. You should also listen to my side. yung sinabi ni Pero Attorney. hindi pa siya nakakapagsalita, attorney. Yeah, but there should be no persecution, diba? Kasi nanalo na kami sa Court of Appeals and Susan, O, 4 times, pinapersecute nyo ba sila, 4 times, attorney Coronel? Hindi isang beses, 4 times and 4 different divisions. Okay, Attorney Sandy, ano ba Ayan, yung mga sagot sinabi niyo? ni attorney. Unang- Mukhang narinig mo na rin yun eh. Opo. Unang-una po, mapapatunayan po namin ang pagre-release ng pera ay hindi po sa borrower, kung hindi diretso sa GA. GA naman? Globe Asiatic po, Asiatic, kay Delphine Lee po. So yun po ay mapapatunayan namin dahil ang mga resibo po ng release, even if it is a release in favor Hindi of sa a buyer, buyer. hindi po sa buyer na pupunta yon. In fact, paano ho magpupunta sa buyer, fake nga po yung buyer. Yung pong sinasabing post-validation, ito po ay talagang, yan nga po ang rason. nagpa-verify sa inyo. Yun nga po ang rason ba't namin nalaman. Dahil nang kinatok ng Pag-ibig ang mga unit na naka-loan sa Pag-ibig, ang taong nakatira ay iba dun sa naka-loan. Oo, doon sa nakalista. Mga ilang kaso po yun? Ay, madami-dami po. Lagpas po ng 1,000. At syempre, tinanong po nung inspektor ng Pag-ibig, bakit ka nandito? Ang buyer namin ay ito, nakalsulat sa loan document. Nagpakita po sila ng resibo na diretso nagbayad sila sa GA para sa unit na yon. So GA dapat sa inyo, di ba? Opo. Kung So, ang ginawa po ng Pag-ibig, sino ba tong borrower na nakasulat sa loan na ipinroses ng GA? Pinuntahan. Wala hong ganong tao doon sa address na binigay ng Globe Asiatic. So, hindi ho ba very clear na talagang, lalo na, kaya nga po gusto namin ipresenta lahat ito bilang ebidensya dahil hindi naman po kami magkaka-agree dahil ito po ang posisyon namin, sila naman Okay. po meron Okay. sarili. Yung sa inyo, ghost, sa inyo naman, attorney, may tao talagang ganun. Yes, kasi
that is in the funding commitment agreement. Kami na ang pinapahirapan. Dahil yun nga, napakasimple ito. Hindi. Pakita niyo yung pangalan na totoo to, kayo naman, hinahanap nyo, wala yun. Hindi, nandun. Kasi Arnold, yun nga eh. Kasalanan nila. Hindi. Yes, in the contract. Nire-require lahat ng developer, not only Globe Asiatic, you, Houseland, Camellia, all of these developers. Pag hindi na nagbabayad dyan, i-replace nyo. Siyempre, pag hindi ka na nagbabayad, Arnold, ang gagawin ko, padadalang kita ng notarial rescission. And that is allowed under Maceda law. Pag-cancel ngayon ng kontrata mo under the notarial rescission, i-o-offer ko si Susan. Pag-ibig member ka rin ba? Opo. Ay, ipaprocess ko rin yung papel mo. Alis na si Arnold eh. Kakanselihin ko na to, and that is merely sending a notice of rescission. And we are required to return a 50% cash surrender value. You could check that under PD 957 and 6552. Pero ba't sinasabi ni Attorney Coronel nga, pinuntahan nga po nila? Kaya nga, Iba kasi nga nakatira eh. may replacement buyer. Kasi kung umalis ka na, now the replacement buyer, we would process them. And that is under our contract. Alam nila yon. Yes. Hindi lang nila alam yon. Sila ang gumawa ng provision na yon. Kaya lumalabas sa para may double sino sale. sisingilin? O kaya nga walang double sino sale. na po They are replacement buyers. Sino Kasi na po parang sisingilin double nila? sale. No. Under the contract, the collecting or servicing agreement, we are required to collect and remit it to them. Ang problema, nire-remit namin yung bayad, ayaw na nila. Ayaw tanggapin. Tapos, nagbabayad ng diretso yung pag-ibig member, ayaw na nila. Kasi parang Tapos, dalawa yung owner ng bahay, 500 property. And Susan, we have 592 million pesos, which are retention fund. Ang sabi namin, i-apply nyo yan. Ayaw din nila. Ang gusto daw nila, kasuhan kami. Okay. We're just following with the Siguro bigyan contract, Susan. parting words si Attorney Sandy, Attorney talaga sa Kasi korte. sa parang gobyerno, sa mga biktima, Igan, Susan, maraming salamat sa pagkakataon. No? Tinatawagan namin lahat ng mga members ng Pag-ibig Fund. Tutukan po natin ang kasong ito. Mapapatunayan po natin sa lahat ng tao na talagang kailangan po nating protektahan ang pondo natin at may ebidensya po tayo. Hindi po to persecution, wala pong politika dito. Ito po ay purely kaso dahil pondo po natin ito. Tinatawagan ko din po ang ipapang biktima ng GA na please, sumama kayo sa laban na ito. Magsampa kayo ng kaso, pumunta kayo sa NBI o sa pulis kung talagang ang titulo ninyo ay mapapatunayan ninyo na nakaprenda na sa pag-ibig at hindi na sa inyo mapapasa inyo yan, maski bayaran ninyo buwan-buwan yan sa GA dahil nasa pag-ibig na yung titulo na yan. okay. Nananakot, Arnold. Ang titulo po nasa Globe Asiatic pa po. Okay. Parting words na po. So, yan. mahahanap yun, ha? At marami na pong nag-file ng kaso against Pag-ibig. Before DHL-URB at sa RTC, ayaw ibigay. You file the case against Pag-ibig, mapupunta po sa inyo ang titulo nyo because under PD 957, a buyer has the absolute right even against Pag-ibig. Okay, maraming salamat po at hanggang Itbulaga na po tayo. Kasama po natin Pag-ibig Fund Legal Counsel Attorney Sandra Coronel at si Attorney Willie Rivera, Legal Counsel po ni Delphine Lee. Hindi po siya tumawag kay Governor Umali. Hindi po. For the record. ayan. Magbabalik po ako ng hirit. Thank you po. Thank you.